Ngayon ay mag-a-add at pagsusubtract tayo ng simple fractions at mixed numbers. Okay. Yung first problem, 3 and 2/3 minus 3/4 plus 1 and 5/6. Magkakaiba yung denominators. Kaya, kukunin natin yung LCD muna. Sa pagkuha ng LCD, pwede tayong gumamit ng continuous division, prime factorization, at continuous division. Okay, dito, gamitin natin yung continuous division. Okay, yung denominators, 3, 4, and 6. Ano yung pwedeng makadivide sa kanilang tatlo? O kaya naman, sa dalawa lamang. Kahit dalawa lamang, pwede nating i-divide kapag may common factor sila. Okay, dito, yung 3 at saka 6, pwedeng mai-divide ng 3. Ang 4 at saka 6, pwedeng mai-divide ng 2. So, kahit na anong gamitin natin dito, pwedeng 2, pwedeng 3. Okay, gamitin natin yung 2. Yung 3, dahil hindi siya pwedeng mai-divide ng 2, ibababa lamang natin siya. Ayan. Ibinaba lamang natin yung 3, dahil hindi siya pwedeng mai-divide ng 2. Eto, i-divide natin. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Dito naman, itong 3 at saka 3, pwedeng i-divide ng 3. Kaya, i-divide natin ito sa 3. Itong 2, hindi siya pwedeng ma-divide ng 3. Ibababa lamang natin ito. Okay. 3 divided by 3 equals 1. 3 divided by 3 equals 1. So, dahil 1 na yung quotients at saka 2, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin yung LCD, itong ginamit nating divisors at etong quotients, i-multiply natin. 2 times 3 times 1 times 2 times 1 equals. Okay, 2 times 3 equals 6. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 12 times 1 equals 12. Ito ang gagamitin nating LCD. Okay? Ilalagay natin dito. Yung whole number, 3. Kopyahin natin 3. Then, LCD, 12. Then, ito, minus LCD, 12. Then, plus yung whole number, 1. At ang LCD, 12. Sunod, kunin natin yung numerators. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Okay, dito naman sa pangalawa, 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Dito sa pangatlo, 12 divided by 6 equals 2. 2 times 5 equals 10. Okay. Ayan na, pareho na yung denominators. Ngayon, dalawa yung operations. Minus at saka plus. Ibig sabihin, mag-minus muna tayo. Pagkatapos nating isubtract ito, mag-plus tayo. Diba? Order of operations. Pag addition at saka subtraction, left to right sila. Yan yung sa order of operation, yung sa PEMDAS. Diba? Okay, ito muna yung isolve natin. Yung 9/12, ima-minus natin sa 3 and 8/12. Ngayon, tingnan ninyo yung numerators. Ito, yung numerator dito, mataas kaysa sa dito. So, ibig sabihin, mag-re-regroup muna tayo. Itong fraction ng minuend, magbabaro sa whole number. Okay, manghiram tayo dito sa 3. Babawasan natin ng 1 itong 3. Kaya magiging 2. Yung hiniram natin na 1, gagawin natin yung fraction equal to 1 na ang denominator ay kagaya nito. Dito, gawin natin yung shortcut. Shortcut sa pag-regroup. Okay, sa shortcut sa pag-regroup, ito yung gagawin natin para makuha natin yung fraction dito kaagad. So, ito na yung whole number. Sa whole number, nagbawas tayo ng 1, naging 2. Ngayon, para makuha yung fractions dito, kung ano yung denominator, i-plus natin sa numerator. At yun ang magiging numerator dito. Okay, 12 plus 8 equals 20. Yan ang numerator. At kukopyahin natin yung denominator na 12. Okay.
So, nakapag-regroup na tayo. Nakaborrow na tayo sa whole number. Bakit ko in-add yung denominator sa numerator? Na hindi naman yung ginagawa, di ba? Kasi, yan yung trick na ginawa ko para mabilis ang pag-regroup. Dahil yung 1 na hiniram natin, gagawin natin yung fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho ng denominator ng minuend and subtrahend. Yung denominator ay 12, di ba? So, kapag yung 1, ginawa nating fraction equal to 1, ang fraction ay 12 over 12, di ba? 12 over 12. 12 divided by 12 equals 1. Okay. 12 din yung numerator. At kapag i-plus natin itong fraction, di ba? Kapag i-add natin yung 8 12s, ano yung answer? Di ba? 12 yung numerator na ipa-plus natin sa 8. So, magiging 20 ito. At yung denominator, 12 din. Di ba? Okay, nandito siya. So, pinadali ko na lang. Kumbaga, trick yan. Shortcut. Para mapabilis yung pag-regroup. Para hindi na kayo gumawa na netong step by step. Ngayon, naka-regroup na tayo. So, i-minus natin itong 9 12s. As, kopihin natin to 1 and 10 12s. Okay, ito pa rin yung isasolve natin. I-subtract natin yung fraction. 20 minus 9 equals 11. Then, kopyahin natin yung denominator na 12. At kopyahin din natin yung whole number na 2. Kasi wala namang whole number dito sa subtrahend. So, 2. Ayan. So, eto na yung answer dito. Sunod, eto naman. Ipa-plus natin yan dito. Plus 1 and 10 12s. Okay. Plus natin. I-add natin yung numerators. Kopyahin ang LCD. At i-add din yung whole numbers. Okay, 11 plus 10 equals 21. Then, copy the LCD, 12. Add the whole numbers, 2 plus 1 equals 3. Okay, yung answer ay 3 and 21 over 12. Tingnan niyo yung fraction, 21 over 12. Mataas yung numerator sa denominator. Ibig sabihin, isi-simplify pa natin ito. Sa pag-simplify ng improper fraction, i-divide natin yung numerator sa denominator. 21 divided by 12 equals 1. Okay, subtract 9. Okay, dahil may remainder, ibig sabihin, yung answer natin dito, sa pag-simplify natin ay magiging mixed number. Itong whole number, isulat natin 3 plus, gagawa tayo ng plus dahil ito, magiging mixed number siya. Itong quotient, ito yung whole number. Whole number, yung quotient. Ang remainder, ito ang numerator. At ang divisor, ito yung denominator. Ayan. Ngayon, i-plus natin yung whole numbers. 3 plus 1 equals 4. Then, kopyahin natin yung fraction na 9 over 12. Tapos na ba tayong mag-solve? Hindi pa. Dahil itong fraction na 9/12, pwede pa itong mai-reduce sa lowest term. Dahil ang 9 at 12 ay merong GCF. Ano yung GCF ng 9 at saka 12? Okay. Yung GCF nila ay 3. Okay, pwede silang ma-divide ng 3. Ang whole number na 4, kopyahin natin. Then, divide. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. Yung answer ay 4 and 3/4. Next, 10 and 1/5 plus 7/8 minus 1/2. Yung denominators magkakaiba, kukunin natin ang kanilang LCD. Kunin natin yung LCD gamit yung continuous division. Okay, yung denominators 5, 8, and 2. Okay. Titingnan natin kung ano yung number o prime number na pwedeng makadivide sa kanilang tatlo o kahit sa dalawa lamang.
Kahit dalawa lamang, i-divide natin. Itong 8 at saka 2, pwede silang ma-divide ng 2. I-divide natin sila sa 2. Okay. Itong 5, hindi pwedeng i-divide ng 2, kaya i-bring down lamang natin. 8 divided by 2 equals 4. 2 divided by 2 equals 1. Yung quotients, 5, 4, and 1. Eto, yung 4 at saka 5, magkasunod na number. Wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Okay, itong 1, 1 na rin siya. So, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin yung LCD, ito at saka ito, i-multiply natin. 2 times 5 times 4 times 1 equals 2 times 5 equals 10. 10 times 4 equals 40. 40 times 1 equals 40. So, eto ngayon yung gagamitin nating LCD. Okay, ilagay na natin dito yung answer. Yung whole number na 10, kopyahin natin. 10. Then, LCD 40 plus LCD 40 minus LCD 40. Ayan, tatlo. Okay, tatlong fractions. Sunod, kunin natin yung numerators. 40 divided by 5 equals 8. 8 times 1 equals 8. Dito naman, 40 divided by 8 equals 5. 5 times 7 equals 35. Ayan. Dito sa pangatlo, 40 divided by 2 equals 20. 20 times 1 equals 20. Okay. Next, ang gagawin natin ay magsusolve tayo from left to right. Kasi dalawa yung operation, addition and subtraction. Kapag dalawa yung operation, addition at subtraction, left to right yung pag-solve natin. Ibig sabihin, ito muna, then, ito. Ito muna yung isolve natin. I-plus natin yung numerators. 8 plus 35 equals 43. Then, copy the LCD, 40. Kopyahin din natin yung whole number na 10 dahil wala namang whole number dito sa isa. So, 10. Ayan. So, ito, yung answer dito ay ito na. Then, itong last na fraction, isubtract natin. Minus 20 over 40. Ayan. Equals. Okay, subtract the fractions. Isubtract natin yung numerators. 43 minus 20 equals 23. Okay, 23. Copy the LCD. 40. Then, kopyahin natin yung whole number dahil wala naman ditong whole number na isusubtract. Okay, 10. Yung answer ay 10 and 23 over 40. Itong 23 over 40, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator, wala nang ibang common factor maliban sa 1. Eto na ngayon yung answer.